Ito ang isang pinakamurang phone na galing sa Oppo, ang Oppo A6X 4G na merong Snapdragon 685 na processor, naka-IPS display with 120Hz na refresh rate at napakalaki ng battery nito. Meron tayong 6,500 mAh capacity ng battery, naka-IP64 dozen water resistant at makakapanood ko ng Netflix ng wideband L1 certifications niya. At hindi lang yon, kung gusto mo magpani dito, pwede at accurate at makakapag-cable ka talaga ng maayos. Pero sa kabila ng napakagandang specs at napakamura na presyo, ano pa kaya ang maasahan natin dito na features? Kaya samahan nyo ako sa video ito, mag-test tayo ng mga games, ipapakita ko yung ibang features at kung ano pa yung mga pros and cons ng Oppo A6X 4G. Okay guys, ang pag-uusapan natin ngayon ang budget phone ng Oppo, ang Oppo A6X. Ang dami naghahanap ng mga budget level ngayon kasi tamang-tama lang yung presyo, pero ang pinakamaganda sa mga phone na to kung ako yung bibili, pipiliin ko yung mataas na battery capacity sa halagang 4,000 to 5,000 lang. Para sa akin, napakasulit na yon sa battery pa lang. Pero ang kagandahan dito, Snapdragon na yung processor niya. So marami tayong pag-uusapan mamaya, pero ito muna yung makukuha natin sa presyong yan. Meron kasama tong 18 watts na fast charging Type-C cable, mga documentation, SIM ejector pin na may kasamang malunggay at free jelly case. So yun yung mga kasama niya sa box. At naalala ko nung year 2021 sa mga ganitong presyo, sa mga ganitong entry level, nasa 7 to 8,000 yung mga ganito at hindi ganong kalakasan talaga. At makakuha lang tayo ng mga G85, G81 na sobrang bagal pagdating sa mga processor nila. Pero nagustuhan ko yung back panel to, napakasimple lang, mukha siyang iPhone talaga. Meron tayong isang camera dito tapos depth sensor yung isa at isang flash. Then dun sa back panel niya is made of plastic at may naglalarong parang bulaklak dito. Napakaangas ng color na binibigay niya at nandito rin yung branding natin ng Oppo. Ang ginamit naman na materials dito sa frame is plastic lang po siya, pero nagugustuhan ko dito na meron pa rin tayong audio jack na wala na sa ibang phone. Then nandyan din yung microphone natin, Type-C port para sa charging at isang speaker. So akala ko mono speaker lang tayo, hindi siya dual speaker, pero yung isang speaker nito nasa taas po ng camera niya or dun sa front facing camera. Then sa side naman, ito yung SIM card tray natin na dual SIM card at sa kabilang side naman meron tayong power button at fingerprint scanner na rin siya. Then yung volume rocker natin. At kung mapapansin nyo dito yung screen, hindi siya bezel-less, meron talagang makapal dito sa chin niya at symmetrical naman yung gilid tsaka dun sa taas. Pero kahit makapal yung chin niya, medyo mataas pa rin yung size ng screen niya. Naka 6.75 inches LCD display, pero yung refresh rate ito napaka-smooth, 120Hz na refresh rate. At asahan nyo na sa mga gatong entry level, kahit na meron tayong mataas na refresh rate o nasa 120 yan, hindi mo magagamit sa gaming. Talagang 60 to 70 lang yung makukuha natin o minsan pa nga talagang sagad lang ng 40 to 60 FPS lang. At yung nits brightness naman ito, tamang-tama lang, medyo weird yung nits brightness niya, 1125 nits brightness o 1125. Mataas na rin yung OS na nilagay nila dito, naka Android 15 na siya with Color OS 15. At masabi ko, isa ang Oppo sa pinakamagandang operating system na nagamit ko. Yun nga lang, sa global market natin, napakamahal na mga phone na nilalabas nila. Pero at least nagkaroon tayo dito na napakamurang budget level na sagad sa specs na imagine mo 6,500. Para sa akin, goods na yon para sa ganitong presyo. So makakapanood tayo ng wideband L1 certifications dito pagdating sa Netflix, Full HD na po yan. At hindi ko in-expect na makakuha tayo ng L1. L3 lang talaga yung makakuha natin noon. Pero dito makakapanood tayo ng Full HD. At kung pang pastime lang naman o panood ng mga movies, mga ganito yung gagawin mo dito, pwede sa phone na to. Pero kung gusto mo naman na pang gaming to, tamang-tama lang talaga, naka Snapdragon 685. Noong tinry ko sa Mobile Legends, okay naman siya nung umpisa, pero medyo umiinit. May mga frame drops ako nararamdaman, hindi siya ganun ka-stable. At nung tinry kong lagyan ng phone cooler, gumana po siya o hindi na siya nagpa-frame drops. Talagang stable niya sa 60 FPS. At ang payo ko dito, kapag gagamit kayo ng phone na to, kapag bumili kayo ng phone na to, gamitan lang ng phone cooler para kung sakaling gusto nyo pang laro to sa Mobile Legends, hindi siya maglalag, hindi siya mag-frame drops. Kailangan nyo lang talaga na medyo malamig po siya. At nakita nyo naman, funny po yung ginagamit natin dito at nakakuha nyo naman yung mga cable niya, accurate naman siya. At sa mga nakaraan na phone dati sa mga ganitong entry level, hindi mo talaga magagamit yung funny, talagang maglalag ka o hindi ka makakapag-cable ng maayos. Pero dito nakita nyo naman na kayang-kaya yung funny dito. Pagdating sa Call of Duty Mobile, hindi siya ganun kay-smooth, 40 to 50 FPS. Pero maalaro mo naman siya, hindi lang siya ganun kay-stable talaga yung FPS niya. Pero ang temperature na nakuha natin is nasa 39 degrees Celsius na hindi naman siya ganun kainit. So pwedeng-pwede to sa Call of Duty Mobile sa ganitong presyo. Ayun nga lang, pagdating sa Wild Rift, ito yung sinasabi ko na kahit na meron tayong 120 FPS o 120Hz na refresh rate, hindi tayo magkakaroon sa mga ganitong phone. Nasa high naman yung graphics nito, 60 FPS lang yung makukuha natin hanggang sa matapos yung laro. Medyo may kainitan, 44 degrees Celsius, hindi siya ganun ka-stable, may mga frame drops. Pero sabi ko kung gagamitan ng phone cooler to, kayang-kaya niya at hindi na siya mag-frame drops. Yun nga lang, nasa tropical country tayo at kapag sa ganitong panahon
panahon talaga naginit talaga yung mga phone natin, lalong-lalo na yung mga entry level. At kahit nga dun sa mga mid-range o flagship na phone sa ganito kainit, talagang gagamit ka ng phone cooler kapag maglalaro tayo kasi hindi stable talaga yung temperature natin dito o room temperature natin dito sa Pilipinas. So dito naman sa Honor of Kings, nasa high tayo tapos ultra yung FPS, 42 degrees Celsius yung nakuha ko din dito, 60 FPS siya. Una, stable din siya pero may mga frame drops din. So yan yung kakayahan talaga ng Snapdragon 685 at ang nakuha natin Antutu score dito is nasa 470,000 lang. So sa mga games na ganito, saktong pang laro lang talaga o pang pastime lang at sa mga hindi naman heavy yung graphics, kayang-kaya to. Pero siguro kung maglalaro tayo ng Genshin Impact, sasabog na yung phone natin. Then sa camera naman, ito nasa 13 megapixel main camera tayo at sa selfie camera naman 5 megapixel lang. Pero sa mga nakita kong photos dito, para sa ganitong presyo maganda yung pinoproduce niya, maganda yung kulay, magdadagdag ka lang ng konting saturation o kaya konting contrast, pwede mo nang i-post sa social media. Alam nyo naman yung mga budget phone na ganito, medyo may kadiliman talaga. Yun yung napansin ko kahit dun sa front tsaka dun sa back, hindi siya ganung kalinaw. Konting-konti lang talaga yung sharpness at kapag ginawa talagang magandang camera talaga to, medyo tataas yung presyo. Pero para sa akin, sa halagang 4 to 5,000 sa mga ganitong nakukuha mo, satisfied na ako. Hindi na ako magsisilan pagdating sa camera. Then sa main video naman, meron tayong 1080p at 30fps. Hindi siya ganun kay stable, magulo talaga siya o magalaw talaga siya. Pero kung steady video, hindi ka gumagalaw, pwede na to. At ito naman yung sample natin sa front facing camera. Sabi ko nga sa mga entry level na ganito, may kadiliman talaga o saktong-sakto lang. Pero sa nakikita ko pumapalag to sa front facing camera, maganda pa rin yung kuha, although hindi siya ganun ka-sharpness at hindi mataas yung highlights, pwede na to. At sa video side naman, meron din tayong maximum at 30fps. At ito yung sample natin, saktong-sakto lang talaga, 1080p at 30fps. At okay naman to para sa akin. Kung gagamitin nyo to talaga na pang video o kaya pang photos, ang payo ko sa inyo, magdagdag kayo ng konting liwanag kung may ilaw kayo ng maganda o kaya mas maganda siya kapag nasa labas kayo o maganda yung sikat ng araw. So makakuha tayo ng magandang photos dito. Ayun nga lang, sa mga ganitong entry level, sa mga Tecno tsaka Infinix, meron tayong mga bypass charging. Pero dito wala tayong bypass charging. At meron naman siyang game turbo na maasahan mo kapag naglalaro tayo. So ang napansin ko naman dito o pros ko, kapag galing ka sa isang games at lalabas ka na, pupunta ka na sa mga social media mo, medyo may hang siya o may delay siya at medyo nahihirapan yung phone natin. So isang cons ko yan para sa mga budget level na ganito, kasi dati hindi ko na naranasan yan sa mga ibang Tecno phones like yung Tecno Spark Go 1 o Spark Go 2. Talagang may time na minsan yung mga budget level na ganito walang delay, pero dito medyo may delay ng konti. Pero para sa akin, sa halagang 4,000 to 5,000, pwede na to. At lalong-lalo na mataas yung battery na 6,500 at meron pa rin tayong IP64 doesn't water resistant para sa mga ganitong phone. At ang napansin ko sa mga lumabas nung year 2024, 25 tsaka 26, maganda po yung mga resolution niya kahit na 720 lang, unlike sa mga dati. Kasi dati kapag nakita mo yung isang phone, talagang mapapansin mo na pixelated siya. Wala na pong ganun sa mga ganitong phone at kahit na mababa yung resolution niya, makita mo pa rin, hindi mo siya mapapansin kapag hawak mo siya. Siguro kapag nagbibideo, makita mo na medyo pixelated o kaya medyo hindi kaya siyang tignan, pero sa personal, hindi mo mapapansin talaga na meron siyang pixel. So i-check nyo lang yung link sa description box at sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.